Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 150 hanggang 153 nagpapatuloy. Tinawagan ng ating bida patungkol sa korupsyon ni Zeng Changsen Tambaloslos, kinabukasan sa kampo ng militar sa North Caloocan Base, sinalubong sila ni Platoon Leader Chu Sanhee. Kahit hindi nagtagumpay sa misyon nila nagpasalamat ito dahil niligtas ng ating bida ang mga tropa, pagdaan nila sinaluduhan si Platoon Leader. Pumunta na ito sa barracks kung saan nag-aantay si Brigadier Commander, at sa wakas nagkaharap na si Brigadier Commander Go-Away at Liu Ping. Nagkamayan sila, tinawag niya itong halimaw, sumuntok one punch man, malaki daw na itulong nito sa kanila, ilang beses nitong niligtas si Chu Sanhee. Kahit bata pa daw ito, marami nang nagawa sa buhay. Hindi makapaniwala yung dalawa na pinuri siya ni Brigadier Commander. Nung narinig niya na pinatatawag siya, agad itong pumunta at papatuloyan sila sa conference room, dun sila magmaritisan. Paglapit niya sa pinto ay biglang lumabas at sinipa siya, buti na lang nasalag niya ito agad. Magaling daw ang halimaw, sumuntok one punch man dahil nakailag, sabay nagalit si Brigadier Commander dahil nang gulo ito. Anak pala niya ito, gusto daw masubukan ang lakas ni Liu Ping, kung totoo pumayag naman ito sa gusto niya. Biglang nilabas ng ating bida ang Kung Fu Master Armament Hockey, sabay inatake ang anak ni Brigadier Commander, umikot ito para ipakain ang perlas ng silanganan kay Liu Ping. Nagulat siya dahil nagapos siya sa likod, mabilis talaga ito pagdating sa babae, masyado daw malaki ang buka nito kaya nakalusot siya. Nagtumbling ito para makawala, kaso dinakmal ng ating bida ang watermelon nito sa harap ni Kelly, at nagkalapit ang kanilang mga mukha. Nagalit na ang tatay sa pinaggagawa nila. Humingi ito ng tawad dahil isang nepo baby ang anak niya, itinuro niya na sa pintuan na sila ng conference room, ipinakilala niya ang rangko ng tatlong kasama sa maritisan. Kailangan daw nito ang tulong ni Liu Ping. Pero bago niya ito banggitin, papakita niya muna ang mga puwersa sa North Caloocan Camp. Nagulat lahat sila na nakakita sa screen. Paglingon niya, nasira niya ang remote control dahil sa malaking lagusan ng bata. Sinisi niya yung isang bata niya, nakakahiya daw ito. Sa isip ni Liu Ping, parang hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Wala daw pinagbago ang tatay nito, mahilig pa rin manood kahit matanda na, kaya siya na ang nag-report. May 5 puwersa sa North Caloocan Base. Nasa sentro ang temporary government kasama ang Research Institute. Sa silangan ay Mutant Association, sa hilaga ay ang military, ang kanluran maraming mga gangsters kalaban ng Mutant Association, sa timog naman ay neutral na puwersa ng 6 na gangs, ang lahat ng ito ang buong nangangalaga sa North Caloocan Camp. May natanggap na balita na si Zeng Changsen Tambaloslos ng Research Institute nagkaroon ng korupsyon ng flood control, ginamit nito ang kaba ng bayan para sa sarili niyang kagustuhan. Gusto nilang imbestigahan ito ng ating bida, para saan daw na kailangan nila ng tulong ng ating bida. Ilang beses nang gumawa ng nabigong operations ang Research Institute na hindi alam ng military. Para malaman ang korupsyon na gaganap sa loob, hinuli nila ang isang membro ng Research Institute para tanungin. Nalaman nila may hinahanap si Zeng Changsen Tambaloslos sa mga Research Institute. Kailangan daw nila ng ebidensya. Pumayag naman si Liu Ping imbestigahan si Zeng Changsen Tambaloslos dahil yun din naman ang misyon niya kay System. Si Vice President ng Mutant Association ay may alam patungkol sa mga pinaggagawa ni Zeng Changsen Tambaloslos kaya pupuntahan niya ito. Dumaan sila sa squatter area, wala pa rin pinagkaiba, marami pa rin nagugutom na mamalimes na mga bata dahil sa korupsyon, pati mga babae nagbebenta ng katawan makaraos lang. Tinanong ni Liu Ping kung kaya ng military baguhin ang buhay nila, sinubukan na daw ng pamahalaan pero hindi nila kaya dahil sa kakulangan ng pagkain. Kasalanan daw ito ni Zeng Changsen Tambaloslos at ang mga nakaupong official, sila ang may hawak ng kaban ng bayan at tagabigay ng ayuda sa mga sumusunod lang sa kanila. Biglang sumabog ang sinasakyan nila, nagpagulong-gulong at naiipit ang anak ni Brigadier Commander. Iniisip niya sinong may malaking bayag na atakihin ang sasakyan ng military. Ang Magic Snake Society ang umatake dito, si Kenpachi Zaraki B-level mutant at Sosuke Aizen B-level mutant. Binayaran daw sila ng mahal. Dahil sa galit nagmamadali itong umatake, ginamit ni Aizen ang kanyang Zanpakuto kaya diretso itong nawala ng malay. Gusto nila itong tingnan kung totoong masarap. Lalantaken sana ito ni Kenpachi Zaraki, biglang naputol ang kamay niya. Napa-aray kopo na lang siya sa sakit. Tinira pala siya ni Lee Sin gamit ang bago nitong baril. Nag-utos si Kenpachi Zaraki na paputukan sila. Ginamit ni Kelly ang kapangyarihan nito para hindi sila tamaan, sabay gum-anti si Lee Sin ng putok, patay lahat ang gago. Galit na si Kenpachi Zaraki, ginamit niya ang kanyang Ray Otso at umatake. Nagulat siya dahil nakagalaw pa ito sa loob ng malakas na Ray Otso. Gumamit pala si Lee Sin ng backpack para makalipad, sabay pinutukan niya sa mukha si Kenpachi Zaraki at doon na ito nasawi.
Masyado daw silang pabaya, sabi ni Sosuke Aiza na gamit nito maayos ang hypothesis. Nahuli niya si Kelly, ibaba daw nila ang mga panty. Nagulat siya dahil sinaksak siya sa likod ng tunay na Kelly. Pumunta na daw ito sa Soul Society para maging kapitan, humanga na naman si Liu Ping. Kay Kelly pala nanggaling ang 2 octopus na kamay, yung isa na lang natitira kaya tumakbo ito ng mabilis. Sa kasamaang palad kinuha na siya sa kabilang mundo dahil mali ang tinahak niyang daanan. Si Mona Kawase, pinuno ng Wagong Kawale family, pinuno ng Reverse Blade Organization ng mga mamamatay tao, sikat na siya bago pa ang katapusan ng mundo. Mag-isa lang niyang pinatay ang 124 na katao ng Shimaki family. Niligtas siya ng pinuno ng Mutant Association kaya sumali siya dito at sa katapusan ng mundo nagkaroon siya ng kapangyarihan ng ulap kaya siya binansagan hari ng magnanakaw sa gabi. Sinabi ni Kawase may nasagap siyang chismis na inatake ang bahay ni Lolo. Nagulat ang ating bida kaya tinanong niya kung totoo itong chismis. Sa loob ng Mutant Association sa ikalawang palapag nagmaritisan, si Zhang Ziefeng, ikatlong team ng Research Institute, pumunta sa mga salbahing tao. Isa itong S-level mutant at ika-51 sa 100 mutant master list, at ang buong team nila ay hindi alam kung anong kakayahan nito. Mapapalaban daw si Long Suwon dito. Kilala daw ito ni Lee Sin na kasama niya ito sa trabaho, isa daw itong adik, dahil sa galit niya inubos niya ang buong barangay. Pati mga bata ay hindi niya pinatawad. Parang may mali daw dahil pagdating nila sa North Caloocan Base saka naman inatake ang bahay ni Lolo. Itinanong niya kung anong balita sa mga batang hamog, gusto niya silang amponin. Kinausap ni Vice President yung bata niya. Sinabi nito na dinakip sila ng mga tauhan ng Research Institute, sabay napatayo ang ating bida. Hindi ito makapaniwala na hinuli ng mga pulis ni Zing Changsan Tambaloslos ang mga batang hamog. Lulusubin daw ng ating bida ang Research Institute, wag daw itong mag-alala, sila daw ang bahala sa lahat. Mamayang gabi daw isasagawa ang planong pagliligtas sa mga batang hamog. North Caloocan Base Research Institute, tumatakbo ang mga bata kasama si Uncle Pooh. Sarado ang Research Institute, hindi siya makalabas. Ang sabi sa kanya ay maghintay sa balcony ng ikatlong palapag. Wala na daw silang madadaanan, sabay may nakasalubong sila. Isa daw ito sa mga kaibigan ng mga batang hamog na wala daw ito pero ngayon nakabalik na siya. Hinayla ng kasama si Xiaoming na sumama. Laking gulat nila dahil nagpalit at nagbagong aswang ito. Buti na lang nailigtas siya ni Uncle Pooh. Biglang nasira yung pader, dinakit ni Liu Ping yung batang aswang sa pader, sabay kinumusta sila. Nagkakilala yung dalawa. Nakasunod naman ang 3 chicks sa kanya, ligtas na daw mga bata. Mag-ingat daw ang ating bida dahil kakaiba daw ang aswang na yan. Napatahimik na lang ito dahil pinisa niya ito na parang arena. Nang paalis na sila biglang dumating ang dalawa, ayaw silang paalisin, wala daw makakalabas. Nakilala ito ni Uncle Pooh, si positive at negative leader ng ika-5 team ng Research Institute. Kailangan daw nilang tumakbo dahil ang dalawa ay parehong S-level mutant. Wala daw silang pag-asang makatakas, sabay na palibutan na sila ng mga tauhan ni Zing Changsan Tambaloslos. Nagpakilala isang membro ng Team 5 A-level mutant Wang Li. Unang pagkikita daw nila ni Vice President, isa daw itong sealer, alam na pala nila na tatakas ang mga bata. At ang totoong target nila ay si Kawase, gusto nila itong pagtatluhan. Kailangan gamitin ni Kawase ang lahat ng makakaya niya para makatakas ang iba. Masyado daw minamaliit ang Research Institute dahil pinasok nila ito kaya kailangan nilang maglaban. May napatay na daw silang malakas na SS-level mutant. Pinapauna sila ni Kawase, haharapin niya mag-isa ang 2 S-level mutant. Nag-utos yung isa na iligpit ni Wang Li ang mga basura. Biglang nasarado ang dadaanan nila. At nagkaroon ng harang kaya nahati sila sa 2, nag-alala tuloy ito sa chicks niya. At bigla nitong inatake si Liu Ping nang walang pasabi. Tumagos sila sa kabila, sabay hinamon ni Kawase yung natira na isa. Pumalag naman ito, kailangan nilang mag one-on-one para hindi ito tumakbo. Sinabi ni Linggang kapag natapos na daw ang mga basura tutulungan siya ng mga kasama niya at nagsimula na rin gumalaw si Zhang Ziefeng sa bahay ni Lolo. Sa kampo ng mga salbahing tao hindi pa daw sila gumagalaw, sinabi ni Long Suwan dahil hindi pa sila gumigising, unahan nila ito. Habang nakabantay sila biglang lumabas mula sa kampo ang mga salbahing tao. Napakadami nila, buong puwersa ng salbahing tao. Sinabihan niya si Docking muna mamuno dahil pupunta siya sa kabila pa ay ambush ang kalaban. Paglapit ng mga truck agad nagsabi si Docking na paputukan sila. Na-ambush sila kaya sa kabila sila dadaan. Biglang sumabog ang isang sasakyan nila, kabilaan ng ambush sa kanila si Long Suwan ang dumali dito. May biglang lumabas at sasaksakin si Long Suwan patalikod. Buti na lang nasalag niya gamit ang sniper, lumayo ito kay Long Suwan. At nagtapo ng mga kanay, tatamaan sana ang mukha, biglang huminto. Si Zhang Yu nandito daw siya para tumulong, ibinalik niya dun sa nagtapon.
Dumating naman yung kasama, si Zhang Ziafeng Soul Level Mutant sinanggalang yung atake. At dito nagtatapos ang Kabanata 150 hanggang 153. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.